Good morning to everybody, especially to the students, faculty, members, and teachers of Prophets Pen Academy. I am really happy to be with you today kay murag dugay-dugay na ang panahon nga nahimo ko nga magsusulti sa inyo nga event. I think the last one was graduation. I think that was way back 2017 if I'm not mistaken, or 2016. Dugay-dugay na gyud. But anyway, nalipay ko kay I am invited again to be with you, and of course kadaghanan kaninyo nga mga estudyante, I think including ang mga teachers, wala na gid ta tingali nag-ila-ila or wala na gid mo kaila kay usually sa when I was there in staying dool sa Prophets Pen Academy, when I was in Bukidnon and when I was in Cagayan de Oro City, anay mga panahon nga gi-invite ko sa atong tulunghaan, nakahimo ganita sa pagdala og camping before sa atong mga elementary pupils. But anyway, again, a pleasant morning to all of you, and I'm thankful for this appointment. Ang atong pagatunan karon, maga-focus kita sa usa ka sugilanon nga makita sa libro sa Genesis. So when we talk about Genesis, in other words, beginning, and the author of Genesis is Moses, and he is a brilliant writer. And dira niya gisaysay ang sinugdanan gayod sa kalibutan, sa paglalang sa Ginoo, sa kalibutan og sa universo, og ang sugilanon sa atong kinabuhi, og ang sugilanon sa pagkahulog, sa pagpaningkamot sa Ginoo nga ma-reconcile ang tawo ngadto kaniya, o finally ang redemption gyud, ang restoration sa naguba nga kalibutan. So this is very interesting, but anyway, we'll be studying the story after the fall of Adam and Eve, when they became a family already and have children. So sa dili pa ta magpadayon, akong hangyoon ang tanan kung asa man galing mo karon. You could bow your heads, you could close your eyes as we're going to pray first. Let's pray. Dear Father in heaven, at this moment, dear Lord, we are pausing for the intention of praying to you. For we know, loving Father, our limitations. You know so much how fragile we are, how limited our understanding is. That's why we are asking for your Holy Spirit to be with us. May those limitations will become a strength, loving Father, so that we could submit to you. And when we submit to you, we know that you are going to bless us. You are going to dominate our lives. So dear Father, at this moment, we pray for Holy Spirit as we open your words, as we discuss your words, as we understand your principles, and as we're going to make it as an inspiration, and more than that, an agent, loving Father, to change us. Forgive us of our sins. For this we pray in Jesus' name. Amen. Okay. So, when I say that we're going to talk about Adam and Eve and their family, actually we will be focusing on their first two sons, and that is Cain and Abel. So you will find the story of these brothers in Genesis chapter 4. O sa Genesis, sa ilang sugilanon, you will find a very interesting story. A very interesting story because this will talk about their brotherhood. This will talk about the offering, the worship to God, and the sad chapter of their lives, and that is when the first murder was initiated. But anyway, let us just go down on the story, and let us see some principles nga pwede nato madala mga batan-on sa atong kinabuhi, sa pagkinabuhi nga batan-on. Anyway, ang story, kung inyo makita, sugod na sa versikulo 1, ingon pa diri sa in English nga version. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. So sa dito na nga nag-uban na gipagawas na sila sa Garden of Eden, and of course they stay in one place according to the story in verse 1 nga
nakahimo og anak si Adan og si Eva, ginganlan nilang Cain, og nag-ingon nga I have gotten a man from the Lord, according to Eve. So nakaanak siya lalaki nga gikan gayud sa Ginoo. Which in fact you need to understand, mga young people, nga si Cain ug si Abel nakabalo na sila sa saad sa Ginoo, nagisaad sa Ginoo sa ila nga taliwala sa pagpakasala nga ilang nahimo. Time will come that there will be someone who would come to them and rescue them from the problem that they are in. They are expecting for a Messiah. Messiah nga pasabot nato mo ay manluluwas nila. So that Messiah actually is referring to Jesus Christ. But of course for Adam and Eve, paggawas ni Cain, nag-expect sila nga gikan kani sa Ginoo, and maybe they expect that Cain will be the savior of them. Maybe they don't know what would be the plan of God at the time, but God had promised them already. God had promised them that they are going to overcome the situation that they are in. Og dasayod naman ta tungod sa sayop nga desisyon og ni Adan og ni Eva ni sulod ang sala sa kalibutan. So kung tan-awon nimo ang sugilanon sa balaang kasulatan, Genesis chapter 1 and 2 nagahisgot diha mahitungod sa pagbuhat sa Ginoo, sa perpekto nga kinaiyahan, sa perpekto niya nga binuhat. And then of course pagsugod na sa chapter 3, dira na ang sugilanon mahitungod sa pagkahulog sa tao sa kangilad sa mga panghitabo, kamatay, rape, pangilad, tanan nga mga klase-klase nga kasinatian makita nato there, including of course sa atong panahon karon, ni-extend sa atong panahon karon, nakita naman ninyo kung sa kadautan ang kalibutan. But when you try to read the Bible, you'll find it that nagbuhat ang Ginoo sa perpekto nga mga binuhat niya, and then in between and here in the end sa libro sa pinadayag or sa Revelation, you will find nga girestore sa Ginoo ang mao nga naguba nga kalibutan, naguba nga universo, ug bisan pagani ang naguba nga kinaiya o kinaiyahan sa tao. So in between sa Genesis 1 and 2, and then there is a Revelation, you will find the story in between kung giunsa pagluwas sa Ginoo ang tao. That's why nga makakuha kitag leksyon gani sa pagsugod pa lang sa Genesis chapter 4. Of course in chapter 4 you will find ang epekto sa sala ni Adan ug ni Eva. Just imagine this. They really expect Cain to be a better man. Pero wa sila nag-expect nga kinamagulangan nilang anak, ang una gid nila nga bunga maoy maghatag kanila og grabe nga kasub-anan, og dira nila masaksihan ang dako nga epekto sa sala nga ilang nihimo. When let us just continue the story. Ingon pa diri, and she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. So nanganak na pud sa ikaduha nga mao si Abel, kabalo naman ta ani sumala sa Biblia nga si Abel tigbantay siya sa ilahang mga cattle, sa ilang mga sheep, shepherd ni siya si Abel. Pero ang iyang magulang nga si Cain, tiller of soil, farmer ni siya nga nagahimo og garden. So mao na siya ang panginabuhi nila. I think they have a beautiful family, but ang nahitabo diri, and in process of time, so sa kadugayon, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. So nagdala si Cain og katong mga bunga sa siyang hinaguan sa iyang pagpananom, tingali prutas, gulay, tanan nga mga nindot nga mga bunga sa iyang mga pananom, iyang gi-offer ngadto sa Ginoo. Verse 4, and Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. So nahitabo sa panahon na silang pagsimba, of course sa altar sila sa una gihimo silang altar, and that is to offer their offerings to the Lord. So nagdala pud si Abel katong mga firstlings, katong mga maingon nato mga
mga anak sa iyang mga karniro katong tingali nga pinaka the best nga wala gitatsa, wala gay sagol kung puti-puti gitingali tanan, dili disabled, because offering man to sa Ginoo. And let us remember, right, nga ang offering sa balaang kasulatan labi na sa story sa Old Testament is always referring to the sacrifice of Jesus Christ. So anyway, dirita pag-abot dito nag-ingon ang balaang kasulatan nga gidawat sa Ginoo ang offering ni Abel. But in verse 5, but unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Pero paghalad nila dito, gidawat ang kang Abel, kang Cain wala gidawat sa Ginoo. O tungod ni ana, napungot ug maayo si Cain. Of course, ang iyang kapungot, wala man dito siyang igsuon. Napungot siya tingali sa Ginoo, nganong wala gidawat ang iyang offering. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. So, ang Ginoo, of course, kani anto magud maka-communicate ang Ginoo, sila ga-communicate ang Ginoo sa ila directly. So nangutana siya kang Cain nganong nasubaanon man amrong suko man ka. Nag-ingon tayo ng Ginoo, kung naghimo unta kag maayo, if doeth well, dili ba mahimong maayo ra pud o dawaton? Dawaton ra pud ang maayo nimong gibuhat. Pero kung dili ka mo buhat og maayo, ang sala na nagapuyo-puyo sa imong pultahan sa mong balay. So ingon pa sa Ginoo kay wala gidawat ang imong offering because wa pud ka naghimog maayo. And maybe just like me, kamo man pud tingali, pareho pud sa ako kani adto, wa ko kasabot sa sugilanon. Una nako nga grabe naman pud ang Ginoo. Nganong wala man gid niya gidawat ang offering ni Cain nga gikan man pud sa pagpaningkamot kinasing-kasing man tingali itong paghatag ni Cain. And maybe we could argue on that nga maybe makaingon ta di man gid to kasing kinasing-kasing kang Cain tingali. And I am in that direction. I believe on that nga dili gyud kinasing-kasing ang gihimo ni Cain kay wa man gidawat sa Ginoo. Kita kumo-offer ta sa Ginoo kinasing-kasing dawaton magid sa Ginoo, but of course there is always a condition on that na kinahanglan nato mabaw-an. Anyway, nahitabo diri. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. So samtang naa sila sa uma, tungod siyang kapungot, ang iyang igsuon in taon nga mingon nato nga inosente sa mga panghitabo gipatay giniya. Inya ingon sa verse 9, and the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? And he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground, and now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. What a very sad ending for both brothers. So unsay nahitabo, gipatay na iyang suon nga si Abel, og siya gitunglo sa Ginoo tungod sa iyang gibuhat kang Abel. But anyway, I just said what a very sad ending to both of them. But actually, we will find out that do nga mao'y nahitabo sa kinabuhi ni Abel, pero makita nato nga kaning paghitabo nahimo kani siya nga ministeryo, nahimo kani siya nga padasig alang sa daghang mga tao. So atong let us just go over with the story and let us take some principles and some lessons out of it. Kung nakita nato, manang makakita ka sa post sa Facebook nga usahay ang kaning magsuon, usahay ang nagdaot sa igsuon sa usa ka tawo, iyara pud ka og galingon nga igsuon. Nagakahitabo gid tinuod ni siya kay sa sinugdanan palang sugilanon sa kalibutan nahitabo naman ni siya kang kainog kang Abel, ngerting paita. So ano hitabo sa kalagot ni
ni Cain sa nahitabo nga wala gidawat sa Ginoo iya ang offering, ang iyang anger na paingon dito kang Abel nga gidawat. So adunay jealousy nga nahitabo, in which very common sa mga magsuon nga adunay jealousy. Maylong tingali nga selos-selos lang sa paghatag tingali og pan ni mama or cake, pag slice sa cake ni mama, mas dako-dako ang nahatag sa imong suon, nagamay sa imo kay wa ni nabantayan na dako usahay ka panelos ta sa balon baka nga ginahatag, sa attention baka a lot of those. But and sometimes unfortunately nagaabot gid siya sa dili maayo nga kahimutangan. So very sad on the part of Cain nga ang iyang igsuon nga sila pa gyud ang unang natawo nga aning kalibutan na gikan gayud sa unang mga ginikanan, nahimo gayud niya ang pinakangilad nga butang nga may pagpatay sa igsoon. Just imagine the horror of Adam and Eve pagkabalo nila nga gipatay ni Cain ang ilang igsoon. This is very very sad. Kay bisan gani sa gobyerno, kung himuon nimo ni siya sa imong igsoon, dako kini siya nga sala alang kanato. Bisan sa naklase-klase nga mga culture, like nakadungog ko sa katribo when I was there, dili na ko mention og asa no, nga isa sa ilang mga balaod dira sa tribo nga kung mapatay nimo imong kaugaling nga igsuon, it is the duty of the whole village also to kill you para makuha ang tunglo nga gibutang nimo tungod lamang, gibutang nimo sa dapit tungod sa pagpatay nimo sa imong igsuon. That is very very wrong. Because you are just, I mean you have just one blood, klase of type of blood nga naga-flow sa inyong dugo, igsuon gud mo. Pero nakita na to na mga batanon, dili gid ka kumpiyansahan ang epekto sa selos sa tao. Kani bitang mga kasuya nato, kasuya sa imong igsuon, kasuya sa imong classmate, kasuya sa ubang mga tao. Pag dili ka kabalo mo control niini sa imong kaugalingon, o kung mo dominar ni siya, mo dominate sa imong kaugalingon, this will destroy you. It will change you. It will change a saint into a beast because of that. That's why we need to be careful of that. Nakita usab nato diri nga sa iyang pagpatay sa iyang igsuon nga gi-confront siya sa Ginoo, gipangutana siya. Of course nakakita naman ang Ginoo sa panghitabo, pero gipangutana niya sa Abel because this is in a form of redemptive nga approach para kang Cain. What is redemptive? Nga unta sa pangutana sa Ginoo, mo confess unta siya sa iyang nahimo, naghinulsol baka siya. Mo nang nangutana ang Ginoo sa iya, asa man imong igsuon nga si Abel? Pero naklaro gihapon sa mga tao nga wala gyoy maingon nato nga paghinulsol sa iyang bahin. Kay nangutana man nun sa Ginoo, ngano man ako'y diitig bantayan ang akong igsuon. Do you see that? Am I my brother's keeper? Let me ask each one of you, mga batanon. Kita ba ang keepers atong brothers? Bisan pagdili na to kadugo, pero pananlit og pareho mong pagtuo, nahimo nimong spiritual brothers and sisters, are you the keeper of them? Bisan pag estranghero nga tao, pero tungod kay tawo na anak sa Ginoo, ikaw anak pud sa Ginoo, nahimo mong igsuon sa espirituhanon nga pamaagi. Could we ask God, am I my brother's keeper? Because let me tell you immediately, we are all our brothers and sisters' keeper. Why is that? Because kitang tanan nga gitawo aning kalibutan, nagipanalanginan o kinabuhi sa Ginoo, nagapaningkamot sa pag-survive aning kalibutana, ginaugan gayud kita sa atong manluluwas sa Ginesus. Nagantos nagpakamatay sa krus alang kanato aron maluwas lang gid ta aning katalagman nga niabot sa tong kinabuhi tungod sa sala nga may nagaut-ut sa atong kinabuhi. Tungod sa kaluwasan nga natong nadawat, ug ikaw karon nagaangkon nga giluwas ka sa Ginoo. Ikaw ug ako, kita ang magbalantay sa atong mga igsuon, and it is always our duty to save them and not to destroy them. So kay ikaw ang klase sa tao nga sige kag pangdaot sa imong igsuon, sige kag pangdaot sa imong isig ka tao. I really don't know what's the reason for that. Sige ba kag panglibak mo kag si Marites,
Sige ba kag pang BI sa uban mo ra kag choy-choyans, gihimo baka nato ni siya isip nga mga Kristohanon, isip nga igsuon, kay kung tinuod ta nga igsuon, dili nato himuan og dili maayo ang ubang mga tao. Am I my brother's keeper? Kung ikaw nga nakadawat sa panalangin sa Dios o sa kaluwasan, dapat natural nga nagagawas sa imong kaugalingon ang pagtabang ngadto sa uban, because you need to understand we are all brothers and sisters before God. Kaya ninihitabo tingali nagapangutana na mo, gapangutana mo karon, nganong wala man gyud tinuod gidawat sa Ginoo ang halad ni Cain? Pwede na tumaingon nga ikaw magud Ginoo pod, kay nganong wa nimo nadawat tanawa si Cain nadaot na hinuon, nasuko na hinuon. And sometimes mungod kita, when we commit mistakes, we always point our fingers to other people. Pero pag abot gyud sa desisyon sa atong kinabuhi, labi na sa atong kaluwasan pagdawat sa Ginoo, dili gini matudlo imong tudlo subang mga tao, kay gitagaan ka sa Ginoo kapasidad sa paghuna-huna, kapasidad sa pagdesisyon sa imong kaugalingon. Gasa ni siya sa Ginoo nga ni kanato. So balikan nato ngano wa man gidawat sa Ginoo ang offer ni Cain. Mga batanon, dili lang ni siya about kung unsa ang mas mahal ug mas bililhon sa ilang gihalad, kay bisan pag ultimo nga kabtangan nato, bisag offering nato, bisag 2 pesos pa na ihatag nimo sa Ginoo, malipay gid ang Ginoo. Ninumduman ninyong may tungod susugilanon nga gi-appreciate sa Ginoo ang pobre nga balo nga naghatag sa gamay nga kwarta. Dayon ang Ginoo mas naghatag pa ni siya labaw kaysa katong mga dato. Ing-ana ang pagtagad sa Ginoo bisan sa simple nga mga butang nga atong ginahatag kaniya. Pero nganong wala niya gidawat ang offering ni Cain? Tungod sa usa kadako nga hinungdan nga dili gini mo babakwi. This is about our salvation. Kung atong masabtan nga kaniadtong panahon aron nga makadawat sa kapasayloan o kaluwasan ang mga tawo, sa wala pa si Hesus na naog sa yuta, pinaagi kato siya sa ilang pagtuo sa usa ka offering nga mo'y makahinlo sa ilang sala. Di ba ang unang offering gani nga gihalad sa Ginoo, mangutana ta kanus man ang unang offering nga gihalad? Sa panahon nga si Adan ug si Eva nakabati nga nakasala sila ug nakita nila ilang kaugaling nga hubo ang ilang gihimo, gitabunan nila dahon ang ilang kaugalingon. Apan giilisan kato nga klase sa sanina sa Ginoo, gipulihan og panit sa mananap. So kung naay panit sa mananap, posibilidad nga naagi giihaw ang Ginoo. Wala lang siya nagmagic. Why is that? Because naa say lawom nga teolohikal nga gipasabot sa ato, nga ang atong pagtabon sa atong kaugalingon tungod sa kahubo o tungod sa kauwaw nga atong gibati tungod sa sala, dili kana igo nga mutabon kanato. It is not sufficient and it is not valid. Kung sa ato pa, kung pagkamatarong pa na sa itong pagkamakasala kinahanglan matarong, dili atong kaugalingon nga pagpaningkamot, dili atong kaugalingon nga pagtahi-tahi sa dahon, dili pinaagi sa atong binuhatan nga maayo nga mo'y maghimo nga matarong sa itong kaugalingon. Unsa may makahimo nato nga matarong? Ang grasya ni Hesus tungod sa iyang sakripisyo. Mo na nga gisuluban gayud sila sa panit sa mananap nga nagasimbolo sa sakripisyo ni Hesus. Magbitaw ang gitudlo na kani sa Ginoo. Of course, sa sabdan ni Adan ug ni Eva ni, gitudlo kani siya sa ilang mga kabataan. Apan nganong nag-ingon ang Ginoo, ikaw Cain wa manggug ka naghimo og maayo. Kay nganuman wa gid yun niya gisubay ang kani nga instruction sa Ginoo. Nganong naka-offer si Abel og firstlings or mga maingon nato nga mga una nga bata sa iyang karnero ngadto sa Ginoo, because mo ang instruction sa Ginoo. Kay kana nga karnero nagasimbolo kang Hesus usa ka putli walay sala nga halad nga mo'y makapapas lamang sa sala. So mo'y halad ni Abel as a reflection sa iyang pagtuo ngadto sa Ginoo. Kung sa instruction sa Ginoo, kung sa gi-require sa Ginoo mayang gituuhan. Apan si Abel kadto sa apan si Cain, iya ginang gisupak kay gusto niya nga iyang kaugalingon nga paningkamot mo ihalad niya sa Ginoo.
It's a very deep theology sa ubang mga tao apan kita karon masabtan naman nato ni sabtan nato ni. Kaya nakabalo naman tas Ephesians 2, Ephesians 2:8 nga nag-ingon nga dili ang atong maayong binuhatan mo ay makaluwas ka nato, kundi ang grasya lamang sa Dios pinaagi sa atong pagtuo. So nakita nato na ang instruction sa Ginoo mao ni. Apan si Cain, mas gipili pa niya ang bunga sa iyang paningkamot nga mo ihalad sa Ginoo. Meaning work, ang iyang work it mismo. But we are not saved by our work. We are saved by grace of Jesus Christ. So gihalad niya wa gigidawat sa Ginoo because you cannot save yourself through your own works. You could not please God through your good works. Ang ato ra gyud ani aron maluwas ta ang pagdawat gyud sa grasya sa Ginoo nga mo'y gihimo ni Abel. Nganong nakaingon ta kay ngano man kung maghisgot man ang Hebrews, ang maghisgot ang pagtuo, ang Hebrews 11:4 nag-ingon, by faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain. Tungod sa pagtuo ni Abel, nituo siya sa Ginoo, nagtuo siya sa instruction sa Ginoo. Nag-offer gid siya og offering nga gidawat sa Ginoo. Apan si Cain wala. Kay nagtuo siya nga bisag wala nay amot ang Ginoo, kaya ginakong i-please ang bisag kinsa, bisan pa ang Ginoo pinaagi sa kong binuhatan. Through which, ingon pa sa bersikulo, he obtained the testimony that he was righteous. You see that? Na nakita si Abel nga matarong, dili tungod sa iyang paghalad, tungod sa iyang pagtuo nga mao ni siya ang angay nimong buhaton. Kus pagtuo niya sa halad mismo sa Ginoo nga gi-require. God testifying about his gifts, and through faith, though he is dead, he still speaks. Unsay giingon nga bisan namatay si Abel, nakaistorya gihapon siya. Ang uban tingan mo mga mangutana nga makasulti baday ang patay. Of course dili basig kalagto niya nga nagsulti. Of course, kung magtuon kita sa Biblia, mga batanon, nasabtan natong patay din na mo istorya. Ang patay-patay na wa nay mobalik. Wa nay mobalik ana, gawas lang og ang Ginoo mubanhaw sa tawo. So, atong balikan kay pag-ingon sa Hebrews 11:4 nga tungod sa pagtuo bisang namatay siya na istorya gihapon siya. Of course, we could go back. We will go back, of course, to Genesis chapter 4 again. Unsa may the book of Hebrews is referring to the original story. Kay unsay ingon diri? Verse 10, and he said, what hast thou done? Ingon pa sa Ginoo, the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Kita na to na ang dugo sa imong isuon nagasinggit kanako gikan sa ground. So ang dugo mo istorya day na mo singgit day na. Kaya nga ang dugo sa mo isuon nagasinggit kanako gikan sa ground. Of course, dili man na siya. May tabo. So, unsay man this is a figure of speech we need to understand. Or ginatawag nato ni sa figure of speech nga personification na nga isa ka inanimate nga walay kinabuhi nga butang imong gamiton nga murag may kinabuhi. Musulti ka ang bato musulti man na di man na musulti ang bato. Pero ang dugo ni singgit ang tubig milamoy ni kaon sa tubig ang balay. So di man na mukaon ang balay. Ang pasabot ato na overflood ang mao nga lugar. What I mean is this is just a figurative speech nga nagaingon nga ang dugo gani sa migsuon nagasinggit diri. So unsa may implication sa ato ni ana mga batan-on? Bisan pa di ay nga si Abel na namatay, apan ang iyang pagtuo, ang iyang kinabuhi, iyang example, bisan patay na siya, padayon nga nakigistorya ka nato, padayon nga naga-inspire ka nato, padayon nga nagahatag ka nato og panag-ingnan nga bisan pa nga budawat ka sa kamatayon, as long nga gibuhat nimo ang maayo ngadto sa dili gayud hikalimtan sa Ginoo ang atong kinabuhi. Sa iyang pagbalik pagabanhawon ta niya. Kung buhaton ra nato kung unsa ang instruction sa Ginoo sa ato tungod sa atong pagtuo ni ana, dili ta magsalig sa atong kaugalingon ug sa atong kaugalingon nga binuhatan, luwason gid ta sa Ginoo gikan sa lubnganan. Manang dili ta angay mahadlok nga mubarog sa kamatuoran, nga mubarog sa prinsipyo.
nga kung imong barkada mo tintal kanimo magbisyo-bisyo, magtintal kanimo nga dili na mag-alagad sa Ginoo, tintal nimo og sugal, mo tintal nimo og inom, pero kabalo ka nga dili tinuod, mubarog ka sa kamatuoran nga imong nabatnan, dili gid ka mahimong hikalimtan. Gani ang imong kinabuhi mahimo na karon nga inspirasyon sa daghang mga tao. So sama nga ang kinabuhi ni Abel nahimong inspirasyon ngadto sa uban, hangtod karon nga bisan hangtod sa libro sa Hebreos gihisgutan gyapon ang pagtuo ni Abel ug ang pagkamatarong gikan sa iyang pagsalig ug pagtuo ngadto sa Ginoo og sa iyang kinabuhi nga adunay total obedience ngadto sa Ginoo. Og someday soon we're going to see Abel kung sa kagwapo si Abel. And he is going to tell us the story personally. Og madunggan pa nato ang daghan pa nga mga maayong binuhatan ni Abel nga wa na record sa balaang kasulatan. Gani, bisan kita, bisan mamatay pa ta, kung gihimo nato og tarong ang atong pagkinabuhi, magabilin tag legacy sa atong kinabuhi, dalan sa atong kinabuhi nga masubay sa ubang mga tao sunod nga henerasyon nga makaingon sila daghang salamat sa nag-una kanamo. So kamo nga mga batanon pagid mo. Daghan kayog mga pagsulay nga tumagian mga tentasyon along the way. Magisgot ang tentasyon sa mga desisyon nato sa tong kinabuhi nga dili mao. Sultian na nako mudaan ang tinuod nga anak sa Dios mobarog gayud sa kamatuoran. Mobarog kung say tama. Bisan pag isalikway kasi imong barkada, bisan isalikway kasi imong uyab, pagkabalo ka nga dili na siya maayo, ayaw gayud buhata. Tan-awa nga panag-ingnan si Abel nga kung diin hangtod siyang kamatayon nagpabilin nga faithful ngadto sa Ginoo. Ug hangtod karon nakigistorya sa ato, nagasinggit ang iyang dugo. Dili ang literal nga pagsinggit sa dugo, kundi ang prinsipyo nga iyang gibarugan napasa nga ni kanato. Mahimo nato sa inspirasyon o panag-ingnan sa tinuod nga pagtuog pagsalig ngadto sa Dios. Hinaot yang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. God bless sa atong week of prayer. I think I have to pray with you. Let us pray, everybody. May gugmaon namong Dios, salamat sa mga panalangin. Salamat sa kinabuhi ni Abel ug salamat sa panag-ingnan ngayang gihatag kanamo nga bisan pa sa kamatayon nagapabilin ang pagtulunan, ang prinsipyo, ang iyang kinabuhi, ang iyang pagkamodelo alang kanamo. Ay tuguti amahan, nga mong kinabuhi mabulingan kani sa mga dili maayo nga pinuhatan. Tabangi kami nga magabarog sa kamatuoran, taliwala sa hulga, sa paglutos, pagsalikway, kawadon o bisan pagani sa kamatayon. Tabangi ang among mga kabatanunan, ang among mga estudyante sa Prophets Pen Academy. Kani nga tulunghaan gusto gayod sa mga magtutudlo o sa mga kadumalan ni ini nga masubay gayod kani sa insakto nga dalan, sa insakto nga blueprint. Panalangini sila amahan kanunay nga ang ilang handom, ang ilang damgo, ang vision nila may tungod ani eskwelahan ug alang sa ilang mga estudyante mahimo kaning matuman pinaagi sa imong grasya. Pahinumdumi kami kanunay nga dili sa among maayong binuhatan nga maoy maghatod kanamo sa kaluwasan, kundili ang amo gayod nga pagsalig ug dependence ngadto sa among manluluwas nga mao si Kristo Jesus. Ug daghang salamat kay kanang patalinghog sa among mga pag-ampo. Tabangi kami may matarong sa imong atubangan sa pagpanulti ug sa binuhatan pinaagi sa paggahom sa balang espiritu sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat. God bless kanatong tanan and a pleasant morning again.